Pinatunayan nga po mga idol ni Kyrie Irving ang kanyang mga sinabi noong nakaraan na maganda ang kalagayan ng kanyang katawan matapos mag-viral ang isang video habang siya ay gumagawa ng individual practice kung saan ipinakita dito ang kanyang 3-point shooting. Sa kabila ng kanyang injury, hindi rin naman naapektuhan ang shooting form nito. Aminado siya nag-aalangan pa pero sa kabila niyan tuloy-tuloy ang pag-improve ng kanyang katawan. And since maayos na siyang nakakapaglakad, magsisimula na rin naman nga ang kanyang conditioning upang mapatatag ang tuhod. At kung sakali man maging maganda ang resulta ng recovery process, hindi na siya magkakaroon pa ng tinatawag na setbacks. Karamihan sa mga nangyayari ito sa mga injured player, hindi na nga malabo na makahabol pa siya sa kampanya ng Dallas Mavericks. May lumabas ng balita na kapag umayon ang lahat sa kanilang plano, maaari nga po siyang makapaglaro agad pagkatapos ng All-Star break next year. Samantala, habang ginaganap ang Eurobasket, marami dito ang mga NBA players ang literal nagpapakitang gilas at nagpapakitang gamit ang kanilang nakakamanghang performance. At isa dyan ay si Lauri Markkanen na literal binubuhat ang Finland sa panalo gamit ang kanyang kakayahan na makapagtala ng malalaking scoring. Kaya dahil sa kanyang performance, may mga teams ang nagbigay interes sa pagkuha sa kanya sa isang blockbuster trade. Kabilang na dito ang Los Angeles Lakers na nabuhay muli, especially si Rob Pelinka na masyado nga pong humanga matapos niyang personal na mapanood ang mga performance nito. Ayon sa inilabas na balita, pinag-iisipan ngayon ng front office ng Lakers ang pagkuha nila kay Markkanen kung saan willing sila ditong gamitin si Austin Reeves bilang kapalit na ipang-o-offer nila sa Utah Jazz sa trade deadline sa susunod na taon. Sa kabilang banda naman, sa unang pagkakataon, nahirapan ng Serbia na manalo sa kanilang last game at isa sa mga dahilan nito ang hindi paglalaro ng isa sa mga key player na si Bogdan Bogdanovic na opisyal na nga pong out sa kampanya ng Eurobasket matapos magtamo ng hamstring tear. Kaya walang ibang choice ang Serbia kundi ipagpatuloy kahit kulang sila. Pero sa kabila ng pagiging underman dito, desidido ang superstar na si Nikola Jokic na makuha ang kanilang kauna-unahang kampyonato sa EuroLeague. Hindi pa rin naman nakakakuha ni isa mang gintong medalya ang Serbia sa EuroLeague. Nagkaroon rin naman sila ng pagkakataon na makuha ito noon year 2017. Ngunit nabigo nga sila dito matapos silang matalo sa gold medal match ng Slovenia. Kaya ngayon na may opportunity na nawa na magkampiyon, hindi na nga po niya ito aaksayhin o sasayangin pa. Yes mga idol, alam niya mahihirapan silang harapin ang ilang mga malalakas na kupunan sa EuroLeague gamit ang kanilang undermanned na lineup, lalo na't pinaka-importante at isa si Bogdan Bogdanovic sa key player nila. Subalit hindi rin naman sila dito susuko.